Kung hindi ko pa narinig ang tsismis na dito ka na sa Pangasinan, hindi ko malalaman. At may kasama ka pang lalaki. Siya ba ang ama ng mga anak mo? Mukhang mayaman si Aling Selma. Ang kapal ng mukha nitong magpakita sa kanya. Ngayong ang laki ng kasalanan sa kanya. Kaibigan ko siya. Hindi siya ang ama ng mga anak ko, Selma. Walang galang niyang sagot dito. Kumukulo talaga ang dugo niya sa mga natuklasan. Ano? Wala kang galang sa akin May pinagmamalaki ka na ngayon. Iyang lalaking iyan ba? Hoy babae, wala kang utang na loob. Para tretuhin mo ako ng ganito. Ako nagpalaki at nag-alaga sa mga anak mo. Noong umalis ka, baka nakakalimutan mo na Diyan kayo magaling, sa panunumbat sa akin, pero hindi nyo man lang alam ang hirap ko sa trabaho. Para lang makapadala ako ng malaking pera dito. Ang araw ginawa ko ng gabi. At halos hindi na ako natutulog para lang mag-overtime. Araw-araw ako nagpupuyat dahil gusto kong buo ang sahod ko na ipadala rito. Pero pinagsusugal nyo lang, at nililibre sa mga kaibigan nyo. Sarili nyo lang ang pinahalagahan nyo. Pero iyong mga kapatid ko, at mga anak ko ni piso hindi nyo binigyan na dapat sa kanila. At sabi nyo sa akin, pinagawa nyo ng bahay, pero bakit wala pa rin pagbabago kasi naman napupunta sa mga gamot ng tatay mo. Alam mo naman naging sakiti ng ama mo. Pagdadahilan nito. Sana sinabi nyo na lang sa akin ang totoo. Para hindi ako magugulat sa madadatnan ko. Hindi yung puro lang kasinungalingan ang lahat. Umalis na po kayo dito. Sa malumanay niyang sabi kay Selma. Nabigla naman ito. Narinig nyo ba ang sabi ko? Umalis na kayo dito. Ako na bahala sa ama ko, at total naman wala na siyang pakinabang sa inyo. Ayos ka din matapos ng sakripisyong ginawa ko. Basta mo na lang akong palayasin sa pamamahay na ito. Sa tingin ko bayad na ako sa lahat ng sakripisyo, at utang na loob na sinasabi mo. Kung kwentahin ko mula umpisa ang perang nakukuha mo sa akin, hindi lang 100,000 ang nahuhutat mo sa akin. Tingnan mo iyang sarili mo. Nakabili ka ng mamahaling alahas ng dahil sa pera ko. Nahihiya naman itong tinakpan ng kwentas nasa liig nito. Kunin mo na ang mga gamit mo, bago pa kita ipapalis. Nagngingit-ngit naman ito sa galit, nang tiningnan siya ni Selma, mula ulo hanggang paa. Bago umalis ng bahay dala ang mga gamit. Pagsisisihan mo itong ginawa mo sa akin. Desgrasyada, matapos magpabuntis sa ibang lalaki. Heto na naman may panibagong lalaking kasama. Wala kang pinagkaiba sa mga babaeng mababa ang lipad. May sariling isip ang mga palad niya, nang sampilan si Selma, sa panlalait sa pagkatao niya. Susugurin sana siya nito, pero naharang ito ni Arman. Try to hurt Doris, you'll end up in jail. Agad naman itong natakot sa mga mata ni Arman. Walang nagawa ang babae, ang umalis na galit na galit. Gagamitin ka lang ng babaeng iyan. Dahil mukhang pera iyan. Sigaw nito sa kanya, bago tuluyang mawala sa kanyang paningin. I don't care about your opinion, woman. And live, if you don't want me to pick you up. Seryosong banta ni Arman kay Selma. Nagmamadali naman itong umalis. Narinig mong sabi niya, totoo lahat iyon. Sabi niyang naluluha. Hindi niya mapigil ang hindi masaktan sa mga naririnig sa ibang tao. Kahit hindi totoo nasasaktan pa rin siya. No. Hindi ako naniniwalang ganang uri ka ng babae, Doris. Napaangat siya ng tingin dito. Bakit ba ang bait mo sa akin? Ayaw ko ng ganun, baka masanay lang ako. Buong buhay ko wala akong ibang sinasandalan, kundi sarili ko lang. Humahagulhol niyang sabi dito. Naramdaman naman niya ang mga bisig nito, na nagpagan sa kalooban niya. Problema lang ang dala ko sa buhay mo, Arman. Wala kang mapapala sa akin, puro lang problema at pabigat lang ako sa buhay mo. No, Doris, mas gusto ko makatulong sa pamilya mo. Alam ko na kailangan mo ako. Hala ka magkayakap sila ni Mommy. Kaagad niya naman tinulak si Arman sa kabiglaan. Zek, mali ang nakita mo, hindi kami magkayakap ng Tito Arman mo. Sabi niyang nagi-guilty. Okay po. Ang kapatid mo na saan? Tanong niya. Nasa labas po, kinakausap ni Aling Mirna. Bakit? Hindi ko po alam. Narinig ko po hinanap si Nanay Selma. Tawagin mo na at para makaligaw na kayo. Si Tito Joel mo, bakit hindi niyo kasama pabalik? Sabi niyang nakapamaywang at kinagat ang sariling mga kuko. Ganito siya kapag nahuli.
Pagdiskitahan ang kuko niya dahil sa hiya. Sige na baby, sundin ang mommy. Rinig niyang sabi nito kay Zeke. Opo daddy. Zeke, hindi mo siya daddy. Pero gusto ko siyang tawaging daddy. Sabi ko sa mga kalaro ko may daddy na kami ni Zion, at hindi kami totoong anak sa kawayan. Napakagat niya ang kanyang bibig sa narinig. Sino may sabi sa inyo niyan ha? Umakyat ang dugo niya sa ulo. Sina Potpot. Anak daw kami sa kawayan, kaya wala kaming ama. Hindi yan totoo. E sino nga ang tatay namin? Gusto mo malaman ha? Ang tatay mo isang. Hindi niya natuloy ang sasabihin, nang pigilan siya ni Arman magsalita. Doris no, bata iyan. Hayaan mo silang tawagin akong daddy, kung iyon ang kinasaya ng mga bata. Pero nakakahiya sa'yo. Hindi, okay lang sa akin. Hindi na siya kumontra nang kausapin nito. Umiiyak na kasi Zeke nang taasan niya ito ng boses. Sige na baby, puntahan mo na ang kapatid mo, may pupuntahan pa tayo. Kakain na po ba tayo ng Jollibee dad? Natakot itong napatingin sa kanya, pero tumungo lang siya at hinayaan na lang si Zeke na tawagin ng daddy si Arman. Pumapayag na ako basta behave kayo ha. Bili niya dito. Opo, yes, may daddy na kami. Tuwang sigaw nito, at tumakbo na sa labas. Hay kasalanan mo ito, paninisi niya dito. Ngumisi lang naman ito, at iniwan na siyang mag-isa sa labas. Zion, uwi ka na, pupunta tayo ng Jollibee, sabi ni Daddy Arman. Malakas na sigaw ni Zeke sa kapatid. Talaga Zeke, nandyan ang daddy mo. Hindi makapaniwalang tanong ni Potpot kay Zeke. Oo, Potpot, may daddy kami at mayaman pa. Kakain kami sa Jollibee, bibilhan raw kami ng mga laruan. Akala mo siguro anak kami ng kawayan. Hindi. Halika na Zion, hinintay na tayo. Iniwan ng mga kambal ang kanilang mga kalaro, matapos ipagmalaki ang kanilang daddy. Una nilang dinalaw si Boboy sa kulungan. Naawang niyakap ang kapatid. Ate ilabas niyo ako dito. Ayaw ko dito. Kita niya sa mukha ni Boboy ang paghihirap sa loob ng kulungan. Kaya ko lang nagawa ang bagay na iyon, dahil sa kahirapan ate. Naintindihan ko. Patawarin niyo si ate, kung nagtiwala ako sa maling tao. Nag-iiyakan sila sa loob ng kulungan. Gagawa ako ng paraan makalabas ka dito ha. Please. Ate pangako hindi na ako gagawa ng bagay na ikakasira ng buhay ko. Magbabago na ako ate. Tulungan niyo lang ako makalabas dito. Naluluhang pakiusap sa kanya ni Boboy. Para namang piniga ang puso niya sa awa. Gagawin ko ang lahat Boboy na makalabas ka dito. Promise ko sa'yo. Salamat ate. Kanina pa pumasok si Boboy sa silda, pero hindi pa rin paawat ang mga luha niya sa pagtulo. Ang laki ng pangpiyansa ni Boboy. Saan siya kukuha ng pera, ngayong wala na siyang trabaho? Kung may pera man siya hindi pa rin iyon sapat. Naramdaman niyang may nag-abot sa kanya ng panyo. Salamat, sabi niya kay Arman. Don't worry, your brother will be out tomorrow. Nakangiting sabi sa kanya ni Arman. Ha? Yes, makakalabas na siya bukas, at magkakasama na kayo. Napayakap siya sa tuwa. Thank you. Naluluhang pasasalamat niya sa lalaki. You're welcome, makita ko lang masaya ka. Masaya na rin ako. Tay. Nakita niya ang ama nakahiga sa higaan. Mapatlata at parang may iniindang masakit. Doris anak ko, umuwi ka. Naluluhang niyakap niya ng mahigpit ang ama. Malaki ang pinayat nito mula nang umalis siya. Muntik na niya itong hindi nakilala. Kumusta? Anong sabi ng mga doktor? Kailan kayo operahan? Tanong niya dito. Marami silang pasyente sa iisang silid, nakaparihang sakit ni tatay. Heto mamatay na anak, malaking pera ang kailanganin sa operation ko. Doris iuwi mo na lang ako sa bahay, at mag-inom na lang ako ng mga dahon-dahon. Sigurado akong mawawala ito, sabi nito sa kanya. Napatingin naman ito sa lalaking katabi niya. Siya nga pala si Arman Tay, kaibigan ko po. Pakilala niya dito sa ama. Naiwan sina Zion at Zeke sa labas, dahil ayaw sila papasukin ng mga guard sa labas, at kasama naman nila si Joel. Kaya okay lang. Kumusta po sir? Nako, huwag mo na akong tawaging sir. Uncle na lang tawag mo sa akin. Nahihiyang napakamot ito sa kanyang ulo. Okay po, uncle. Pagaling po kayo. Nakausap ko na po ang doktor niyo, lilipat kayo sa silid na kayo lang, at comfortable sa silid,
Isa pa po hindi po madadala sa dahon-dahon lang ang sakit nyo base sa observation ko. Don't worry, sagot ko po lahat. Nakangiting sabi nito kay tatay. Paano na lang siya kung wala si Arman? Sa pagdating ni Arman sa buhay niya, parang nakaramdam siya ng kaginhawaan sa lahat ng problema. Tama po si Arman tay. Bukas lilipat na kayo sa ibang silid. Mag-reschedule rin sila sa operation nyo. Pagaling kayo ha, sabi niya sa ama. Sobrang payat ng kanyang ama. Hindi niya ito inaasahan. Hindi ba nakakahiya sa kaibigan mo ha Doris? Nag-aalangang tanong ni Robin sa anak. Nakakahiya pero siya naman po yung mapilit na tulungan ako. Si Boboy pala, makakalabas na siya bukas, inayos na ng abogado ang bill niya. Pagbigay alam niya dito, pilit niyang nginitian ng ama na nag-alala sa kanya. Aminin mo sa akin, nangliligaw ba sa'yo si Arman? Bumantong hininga si Doris. Bago sinagot ang ama, sila lang dalawa sa silid. Lumabas lang saglit si Arman, nang tumunog ang bagong bili nitong cellphone. Nabasag kasi ang phone nito, at nalaglag sa tubig sa pagtakas nila. Hindi po tay, matulungin lang talaga si Arman. Sigurado ka ba anak? Nag-aalala lang ako sa'yo, pero wala naman problema sa akin, kung may unawaan na kayo ni Arman. Basta mangako siya sa akin, hindi kanya paiiyakin gaya ng ama ni Zeke at Zion. Ngumiti siya dito ng mapait. Walang kaalam-alam si tatay sa totoong nangyari sa kanya. Sinabi niya lang dito na tinakbuhan siya matapos magparaos, pero ang totoo na abuso siya at tinapon lang sa basurahan, na walang malay at hinang-hina pa. Sa ngayon tay, ang mabilis niyo sa pagaling ang isipin niyo muna. Para magkasama-sama na tayo. Si Kuya Simon dumalaw na ba sila sayo? Oo naman, pero hindi rin nagtagal kasi may trabaho pa daw. Si Selma, hindi na siya bumalik mula pa kahapon. Saan kaya nagpunta ang nanay mo? Alam niyang may sakit ako. Hindi na talaga babalik ang babaeng iyon. Kapag babalik pa siya kakalbuhin ko na talaga siya. Nalaman ko na ang lahat na pinagagawa ng kinasama niyo tay, wala man lang kayong nabanggit sa akin kahit isa. Bakit? Hindi ito makatingin sa kanya ng tuwid. Patawad anak, kung naging mahina ako. Nakita niya ang pagluha nito. Inis niya naman pinunasan ang mga luhang kusa na lang tumulo sa pisngi niya. Pinapatawad ko na kayo tay. Pero patawad rin kung pinalayas ko si Selma sa bahay. Wala siyang magandang maidulot sa atin at sayo. Wala siyang puso. Sana hindi na siya manggugulo pa. Nakita niya ang pamumutla ng ama sa nalaman. Ano? Pinalayas mo siya sa atin. Sa malakas nitong boses. Opo, bakit? Mayroon bang problemite? Ang tanong niya sa ama. Bumalik na kayo sa bahay. Hindi niyo dapat iniwan na walang tao roon anak. Ha bakit? Dahil yung bahay natin bininta ni Selma kay Myrna, at wala akong nagawa ang pamirma sa takot na iwan niya ako. Diyos ko na naman. Bakit? Patawad anak. Patawad. Saan na tayo ngayon pupulutin, ngayong wala na pala tayong bahay na uuwian? Inis niyang ginulo ang sariling buhok. Patawad anak. Ano pa nga ang magagawa niya, ang nag-iisang alaala nila sa yumaong ina, ay mawawala na pala sa kanila, at saan sila ngayon titira na? Pagkatapos nila sa hospital, ay kumain muna sila sa labas sa Jollibee, iyon ang gusto ni Zeke at Zion. Nag-selfie pa mga ito, gamit ang bagong built-in cellphone ni Arman. Hinayaan niya lang ang mga ito, maraming gumugulo sa kanyang isipan. Ate, tingnan mo sila Zeke, Zion at Kuya Arman, akala mo mag-ama sila kung titingnan. Kung hindi ko lang kilala si Kuya Arman, iisipin ko talagang mag-ama sila. Napatingin naman siya sa tatlo. Masaya ang mga ito, namimili ng mga kakainin nila. Nakakatuwa pagmasdan, para nga silang mag-ama, habang buhat ang dalawang makukulit. Oo nga, siya nga pala. Nakita ko kahapon nag-usap kayo ni Arman. Anong pinag-usapan niyo? Mukhang seryoso iyon ah. Napakamot naman ito sa kanyang ulo. Parang takot pa magsalita. Ano? Ate, hindi ko naman hiningi sa kanya iyon, siya naman mapilit na tanggapin ko ang ibibigay niya. Ano nga? Naiinip niyang tanong kay Joel. Bilhan niya raw ako ng motor, para may magamit kami ni Boboy sa pagpasok sa school, at mag-aaral raw kami sa university, magandang eskwelahan iyon ate. Pinakamagandang eskwelahan iyon, at ang makakapasok lang doon yung may pera lang. Paano naman kasi ang mahal ng tuition? Anong sagot mo?
Hindi ka galit ate. Hindi, isa pa siya naman ang nagkusang nagbigay. Hindi mo naman hiniling ano. Hindi syempre, masiglang sagot nito sa kanya. Basta mag-aral kayo ng mabuti, para hindi naman nakakahiya kay Arman. Bili niya dito. Oo naman, makakapasok na kami sa paborito naming eskwelahan ate. Sigurado akong matutuwa si Boboy pagkalabas niya. Pero totoo ba talagang napakayaman ni Kuya Arman ate? Isa siyang bilyonaryo. Search mo para malaman mo. Sabi niya sa kapatid, at muling binalik ang tingin niya sa tatlo. Tapos na ang mga ito umorder. Tapos na ako mag-search sa kanya sa phone ni Elmo. Nakalagay doon na maraming business si Kuya Arman sa buong bansa. Pero tanong ko lang ate, paano mo pala napasama si Kuya Arman dito sa Pangasinan ha? May gustong magpatamba sa kanya, at damay na ako sa tatapusin dahil sinabi ko sa kanya ang totoo. Ibig sabihin tumano siya ng utang na loob sa'yo. Kaya tinutulungan kanya sa mga problema mo. Hindi ko alam. Basta sabi niya matulungin lang siyang tao, lalo na sa mga nangailangan. Gusto ko siya maging bayaw. Mayaman na nga mabait pa. Huwag ka na maingay. Diyan na sila. Hintayin na lang natin ang pagkain. Sabi nito sa kanya. Agad siyang tumayo para kunin sina Zeke at Zion. Bakit mo sila binuhat na dalawa? Alam mong mabibigat na sila. Okay lang kaya ko naman eh. Baba na kayo kids. Rinig niyang sabi nito sa dalawa. Okay po, daddy. Siguro inubos niyo na ang laman ng Jollibee. Rinig niyang tanong ni Joel sa dalawang makukulit. Sinabi mo pa, lahat ng nasa menu in order nila. Natatawang sabi ni Arman. Ano, pumayag ka naman. Okay lang. Kinindatan siya nito. Paano pagkasyahin iyon dito, at hindi natin mauubos iyon? Reklamo niya. Take out na lang ang iba kapag hindi naubos. Hindi na siya nagsalita pa. Daddy, gusto rin namin mamasyal sa zoo. Iyong maraming hayop. Pumungay ang mga matang napatingin sa kanya si Arman. Mga anak, huwag kayong spoil sa daddy. Huwag kayong demanding. Baka mamaya lalayasan na kayo, dahil napaka-demanding yung bata. Sabi niyang nagpaparinig. Totoo po ba? Malungkot na tanong ni Zeke at Zion kay Arman. No kids. Seryosong sagot nito sa dalawang bata. Lumawak naman ang ngiti sa narinig. Talaga po. I love you daddy. Ako rin daddy, mahal ko po kayo. Ay, madaya kayo ha. Hindi niyo pa ako sinabihan yan, pero ang daddy niyo sinabihan na agad. Agad naman lumapit ang dalawang bata, at hinalikan siya sa pisngi. Siyempre, po mayroon kayo mommy, mahal ka namin. Nakangiting niyakap niya ang mga ito. Sarap naman, sabi niya. Bumalik na ang mga ito sa tabi ni Arman. Nahuli niya ang kakaibang tingin sa kanila ni Arman. Parang natutuwa ito sa kanila ng mga anak niya.